Dito ako mag-stay? Puno ng pagtataka sa boses na tanong ni Mireya kay Rovan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Nandito lang naman siya sa loob ng isang magarang kwarto. Puro mga salamin na dingding. Ang buong paligid at hindi niya ma-imagine kung gaano kagandang labas nito kapag may araw na. Yes. Nagustuhan mo ba? Nakangiting sagot naman sa kanya ni Rovan. Naglakad to sa isang pintuang salamin at mabilis na binuksan yon. Napasunod naman si Mireya dito, lalo nang mapansin niya naglalakad na palabas si Rovan. Kaagad na bumungad sa kanyang isang malawak na balcony. Lalo siyang namangha nang mapansin niya may maliit na swimming pool at jacuzzi. Mula din sa kanilang kinatatayuan, naririnig niya hampas ng alon sa dalampasigan. Wow! Gosh! Totoo ba to? Hindi niya mapigilang sambit. Ni sa hinagap, hindi niya akalain na may ganito pala kabonggang lugar. Hindi na siya nakapalagpa na bigla na lang siyang hilahin ni Rovan patungo sa sofa at inalalayan na makaupo. Yes, ito yung private place ko sa tuwing gusto kong takasan ng magulong mundo ng syudad. Seryosong sagot ni Rovan sa dalaga. Pero ang ganda dito. Private resort to? So ibig mo sabihin hindi ka tumatanggap ng mga turista? Seryosong tanong niya sa binata. Nope, exclusively lang ang villa na to para sa akin at syempre, sayo na nobya ko. Ang rest house naman ay para sa mga outsiders. Seryoso nitong sambit sabay titig sa kanya. Kaagad naman siyang nakaramdam ng matinding pagkailang at kaagad na nag-iwas ng tingin dito. Pasimpleng siyang tumayo at naglakad patungo sa may jacuzzi. Gosh, ang ganda, parang kisarap lumubog sa tubig. Parang kisarap maligo. Amoy pa lang ng hangin parang napakalinis na. Sobrang tahimik ng buong paligid. Ni isang tunog ng makina ng sasakyan. Wala kang maririnig. Hindi pa siya nakontento at naglakad pa siya ng naglakad. Patungo sa may railings at tumitig sa kabuuan ng villa. Mula sa kanyang kinatatayuan, natatanaw niyang isang malawak na pool. Bigger version yun ng pool na nandito lang din sa balcony. Gosh, gaano ba kayaman si Rovan para may effort nitong magpatayo ng ganitong karangyang resort? Para siyang nasa isang paraiso at kahit sa panaginip, hindi niya akalain na nag-exist pala ang ganitong lugar. What do you think? Nagustuhan mo ba? Hindi mapigilang mapaigtad ni Mireya nang muling magsalita sa Rovan. Sa pagkakataon na ito, nasa likuran niya na to. Hindi siya nakaimik at pilit na pinapakalmang sarili niya. Feeling niya kasi, biglang nagrigodon sa kaba ang puso niya dahil sa presensya ni Rovan na nasa likuran lang. Naaamoy niyang gamit itong pabango na para bang sumisiksik sa kanyang kamalayan. Sila Jonas at Leticia, nag-uumpisa na sila sa kanilang honeymoon. How about us? Muling bigkas ni Rovan. Wala sa sariling mabilis na napapihit paharap si Mireya sa kanya. Puno ng curiosity na napatitig kay Rovan. Ano ibig mong sabihin? Nagtataka niyang tanong dito. Isang makahulugang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ni Rovan bago nito inabot ang hawak na cellphone kay Mireya. Pwede mong tingnan para may idea ka. Bigkas nito. Kaagad naman niyang tinanggap ang cellphone na inabot sa kanya hindi niya mapigilan na magulat sa kanya nakita. May nakaplay na video habang live na nag-aanuhan sila Jonas at Leticia. Shit, bakit meron kang ganito? I mean, si Jonas, alam niya namang mahilig ako sa mga CCTV pero hindi nag-iingat. Baliwala nito sagot at parang wala lang na muling inagaw sa kanya ang phone nito. Pakiramdam niya tuloy ibigla ng laki ang ulo niya sa mga nakita. Gosh, ang bababoy talaga. Kakarating lang nila dito sa resort tapos kamanyakan kagad ang inaatupag. Grabe na talagang dalawang yun. Hindi pala talaga dapat pang hinayangan si Jonas eh. Masyadong salawahan ng gagong yun. I understand kung pagod ka. Matulog ka na muna dahil bukas. Bala kong ipasyal ka sa buong paligid. Muling wika ni Rovan. Napakurap nang makiilang ulit si Mireya bago seryoso niyang tinitigan si Rovan sa mga mata. Girlfriend mo ko hindi ba? So ibig sabihin matutulog tayo sa isang kama? Seryosong tanong niya. Napansin niya namang saglit na natigilan si Rovan kasabay ng pagguhit ng alanganing ngiti sa labi. Well, gustuhin ko man pero kung ayaw mo, wala naman ako magagawa. Igagalang ko kung ano. Sino may sabi na ayaw ko? Look, Rovan, na-aksidente ako siguro. Ito ng pangalawa kong buhay. Kaya mo ba akong iwan sa napakagandang kwarto na yan? Nag-iisa at walang katabi?
Seryoso niyang wika kay Rovan. Pagkatapos niyang sabihin yun, dali-dali siyang dumikit dito at patingkad na binigyan to ng magaan na halik sa labi. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para gawin yon. Pero nang makita niyang video nila Jonas at Leticia, naisip niya na siguro ito ng tamang pagkakataon para ibigay niya sarili niya sa isang lalaking gusto niyang pagbigyan at yun ay walang iba kundi si Rovan lang. Anong, Mireya, don't try me. Kung hindi ka pa ready, hindi naman kita pipilitin eh. Malaki ang paggalang ko sa'yo and sinong may sabi sa'yo na hindi pa ako ready? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Hindi ba ako mukhang kaakit-akit sa mga mata mo, Rovan? Seryoso niyang sambit. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para sabihin ng katagang yon. Pero bahala na. Nandito na siya sa isang sitwasyon na hindi niya alam kung paano nga ba lulusutan. Hindi rin naman siya lugi kay Rovan eh. Gwapo ito. Mayaman at higit sa lahat maganda ang katawan. Hindi na siya lugi kung dito niya ibibigay ang kanyang virginity. Are you sure about this, Mireya? Once na pumayag ka, wala nang atrasan. Hindi ka na makakalayo pa sa akin kahit na anong gawin mo. Seryoso nitong sambit. Then do it. Take me, Han. I want you. Seryoso niyang sambit na maging hudyat kay Rovan para bigla na lang siyang buhatin at mabilis ang hakbang na naglakad to pabalik ng kwarto. Hindi naman mapigilan ni Mireya ang makaramdam ng nerbiyos. Gosh, this is it. Wala nang atrasan pa. Bahala na kung saan man siya dadalhin sa kapangasan niyang ito. Namalaya na lang ni Mireya na dahan-dahan na siyang ibinababa ni Rovan sa malambot na kama. Sa pagsayad pa lang ng kanyang likod sa malambot na kama, abot-abot ng kaba na nararamdaman ng puso niya. Parang gusto niyang pagsisihan ang paglalandi niya kanina kay Rovan. Para kasing hindi pa siya ready eh. Natatakot siya at the same time, naku-curious din siya kung ano bang feeling ko sakaling nakikipagtalik sa isang lalaki. Masarap kaya? Ewan. Ang dalawa niya kasing kaibigan na sila Devon at Jasmira ay wala ding karanasan sa pakipagtalik. Mga lukaret lang ang mga yon, pero mga conservative din sila, no? May sarili din silang paniniwala na ibibigay lang ang V-card nila sa lalaking magiging asawa lang nila. Siya kaya, ready na ba talaga? Basta, bahala na. Magiging ready na lang siguro ngayon. Nandito na eh. Rovan, mahina niyang anas. Mariing nakapikit ang kanyang mga mata habang ninanamnam ang hihinit ng halik nito. Anong ginagawa mo sa akin? Bakit ang sarap? Talaga bang totoo na masarap ang mga ganito? Wala sa sarili niyang sambit. Nahihibang na nga yata siya. Para siyang nagdedeliryo na ewan. Basta hindi maipaliwanag na sarap at gusto niya pa. Yeah, masarap at mamaya ipaparanas ko na sa'yo yan, honey. Narinig niya ang sambit nito. But Rovan, please stop. Parang malito eh. Mahina niyang sambit. Kaya lang wala yatang balak na makinig si Rovan dahil patuloy pa rin to sa kanyang ginagawa. No time to stop, honey. Nandito na tayo eh. Mahina nitong sagot sa kanya. Yes, no time to stop na. Para ano pa? Nandito na din lang sila eh. Wala nang atrasan. Sino bang pwedeng makinabang sa virgin niyang katawan? Alangan naman na ang lintik at manlolokong si Jonas na yon. Nang maisip niya si Jonas, wala sa sariling napakapit na rin siya kay Rovan. Mabait si Rovan at alagang-alaga siya nito. Ano naman ngayon kung hindi itong tunay niyang nobyo? Walang mas mahalaga ngayon kung hindi masaya siya at yun na nga. Sige na, ready na siya. You're so beautiful, Mireya. Your taste is like a sweet candy. And from now on, you're mine. Only mine. Mahina nitong anas. Rovan, I think this is not right. Hindi mapigil ang sambit ni Mireya dito. Why? Give me a good reason kung bakit nasabi mong bagay na yan, Mireya. Seryoso nitong sambit. Hindi siya nakaimik. Aamin ba siya dito na wala naman siyang amnesia? Pero paano? Namukbang na siya nito eh. Baka kung anong isipin nito sa kanya kung sakaling bigla na lang siyang magtapat dito. Baka isipin nito na nababaliw na siya. Ay, paano nga ba? Shit, Rovan, teka lang, pwede bang time out na muna? Mahina niyang sambit. Akmang babangon na sana siya pero mabilis na siya nitong kinubabawan. Hindi ito isang laro para palagi kang manghinang time out, Mireya. Gosh, parang gusto niya na tuloy pagsisihan na nagpanggap pa siya na may amnesia. Dapat sa umpisa pa lang, hiniwalayan na lang niya si Jonas eh.
Hindi niya na sana sinakyan pang kabaliwan ng lalaking yon. Heto tuloy siya ngayon, nasa ilalim ni Rovan at mukhang mawawasak pa yata ang kanyang perlas dito. Pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan nilang dalawa, sa kanya palang muling na-realize ang kamalian na nagawa niya. Shit, nagawa niyang ipagkaloob ang sarili niya sa lalaki hindi niya nobyo. Pero nangyari nang hindi dapat mangyari. At kahit na magsisi pa siya, hindi na maibabalik ang napunit niyang hymen. Nagising si Mireya sa mahinang haplos na kung sino sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata. At ganun na lang ang gulat niya. Nang tumambad sa paningin niya ang walang iba kundi si Rovan. Napakagwapo nitong tingnan. Mukhang nakaligo na ito at dahil basa pang buhok nito. Nakangiting nakatunghay sa kanya kaya kagad siyang nag-iwas ng tingin dito. Good morning, honey. Sambit nito. Hindi niya naman malaman kung anong isasagot niya. Bigla yata siyang nablangko eh. At the same time, bigla siyang nakaramdam ng hiya dito. Lalo na nang maalala niya kung anong nangyari sa kanila kaninang madaling araw. Hey, namumula ka yata ha? Bakit? Nakangiting tanong ni Rovan sa kanya. Akmang babangon sana siya para makapag-usap din sila ng maayos pero natigilan siya. Shit, feeling niya binugbog siya ng 10 tambay sa kanto. Ang sakit ng katawan niya. Hey, bakit? May masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Rovan sa kanya. Lukot na kasi ang mukha niya kaya siguro napansin nito kagad na may dinaramdam siya. Rovan, parang ang sakit yata ng katawan ko. Mahina niyang sagot dito. Gusto mo bang gumamit ng banyo? Tutulungan na kita. Seryoso nitong sambit. Hindi na siya nakapalagpa nang basta na lang siya nitong buhatin. Feeling ni Mireya, tatarangkasuhin pa yata siya. Gosh, ganito ba talagang first time? Nilalagnat pagkatapos ng bakbakan? Sa bagay, ilang beses nga bang nagpaputok si Rovan sa kanya kanina. Maraming beses at nung nakatulog silang pareho, ay may liwanag na sa labas. Ibig sabihin, inabutan sila ng sikat ng araw sa pagtatalik. Gosh, kaya siguro feeling niya tatrangkasuhin siya ngayon eh. Rovan, thank you. Ayos na ako dito. Pwede mo na akong iwan. Pilit ang ngiti sa labi niya na wika kay Rovan. Alam niya nag-aalala ito sa kalagayan niya at ayaw siya nitong iwan dito sa loob ng banyo. Are you sure na ayos ka lang? Hindi ako mapalagay. Napasobra yata ako kaya ka nagkakaganyan ngayon. Seryoso nitong sambit. Hindi niya naman mapigilan ang makaramdam ng pag-iinit ng pisngi dahil sa sinabi nito. Yes, nasobrahan nga siguro siya. Pagkatapos ng unang round, humirit pa to ng second round hanggang sa nakatatlong round sila. Pero hindi niya naman nakalain na ganito pala maningil ng pagkakataon. Ni hindi sumagi sa isipan niya na may aftershocks pala. Pagkatapos, nagpasya siyang umihi at hindi niya mapigilan ng maluha nang maramdaman niya kung gaano kahapdi yun. Samantalang si Rova naman kanina pa hindi mapalagay. Sa sobrang panggigigil niya kay Mireya kagabi, napuruhan yata niya to eh. Well, sino ba naman na nag-aakala na virgin pa pala to? Matagal ng girlfriend ng kaibigan niya si Jonas si Mireya. At hindi na talaga siya nag-expect na virgin pang dalaga pero ang nangyari sa kanila kaninang madaling araw ay nagpapatunay kung gaano pa kalinis na babae si Mireya. Kaya nga simula nang malaman niya yun, mas lalo niyang minahal si Mireya. Makailang ulit na nangako na din siya sa sarili na aalagaan niya ito. Hindi na din siya papayag na malapitan to ni Jonas. Siya ang nakauna kay Mireya kaya kanya na to. Naangkin niya na ito kagabi kaya wala nang sino man ang pwedeng umagaw nito sa kanya. Siya yata si Rovan de Salvatierra at ang kanya ay kanya lang. At walang pwedeng umagaw noon. Nasa ganun siyang pag-iisip nang narinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Tumitignan muna siya sa nakasarang pintuan ng banyo bago niya dinampot ang kanyang cellphone at sinagot yon. Bro, nandito kami sa labas ng villa. Anong itinerary natin ngayon? Nandito tayo sa isla mo para mamasyal. Hindi para magkulong sa villa mo. Seryosong wika ni Jonas. Pagkasagot niya pa lang ng tawag nito. Oh yeah, pero pwede naman kayong mamasyal ni Leticia kung gusto nyo eh. Hindi kami pwede ngayon ni Mireya bro. Nakangisi niyang sagot sa kaibigan. Why? May nangyari ba? Bakit hindi kayo pwedeng mamasyal ngayong araw? Seryosong tanong naman ni Jonas. Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng kaba. May nangyari ba? May ginawa ba si Rovan sa nobya niya na dapat niyang ikabahala? Ano ang mangyayari ngayon tuluyan ang naangkin ni Rovan si Mireya?
Hanggang kailan maitatago ni Mireya ang ginagawa niyang pagpapanggap na may amnesia? At ano ang gagawin ni Jonas kapag nalaman niyang nagawa ang kinin ni Rovan, ang kanyang nobya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.